Napakaganda ng tanong na ito. Paano kami nag-umpisa mag-alaga ng baboy at kung bakit hindi kami natatakot na malugi? Tulad naman nabanggit natin sa noong video ay bata pa lamang ako, meron na kaming alagang baboy. Taghirap din kami noon sa o tenant, walang sariling lupa, walang kakayahan na magtayo ng pigiri. Bahay nga namin noon ay yari sa kahoy ng niyog at kawayan. Nakagisnan ko na pag-alaga ng baboy maging sa silong ng aming kapitbahay, ang mga baboy ay nakatali sa silong o sa ilalim ng mga punong kahoy. Pero ang mga baboy napapalaki, malakas, maliliksi, malikot at kaya pa nga makipagtakbuhan. Pagkain pa noon, more on natural na mga pagkain. May mga kangkong, kasaba, nilulutong gabi, kamote, at marami pang iba. Mga halaman at damo na nakukuha sa silong. Ang halo ay darak at niyog. Maswerte na nga tayo ngayon, lalo na kung maramihan ang mga alaga natin. Nasa komersyal tayo o pag ninegosyo na dito sa pagbababoyan. Di mo na kailangan pumunta lagi sa kangkungan. Nasa tabi na lang ng kalsada mo makukuha yung mga pagkain na yung alaga. Kailangan mo lamang ng budget. At ang advantage pa ay mabilis naman din lumaki ang mga baboy. Kaya dito sa pag-aalaga ng baboy ay marami tayong opsyon na po pwedeng gawin. Kahit hindi kami natatakot na malugi. Unang-una pag nag-uumpisa pa lamang tayo, pwede naman tayong gumamit kung anong resources na meron na dyan sa lugar natin. Marami ba dyan mga kawayan, mga tumba na kahoy ay pwede nating gamitin na temporary muna na bahay ng ating mga alaga. Habang nagpapalaki ng mga baboy, nagpaparami. Pagdating na panahon na nakakaipon na tayo mula dun sa mga alaga natin, ay doon na rin natin kukunin yung ipapatayo natin na mas maganda, mas sulit na pabahay ng ating mga alaga. Kapag kasi namuhunan din tayo agad ng malaki, ay mahirap din talagang maghabol. Para lamang makuha natin yung return of investment o yung gastos natin sa pangkalahatan doon sa pag-aalaga natin ng baboy. Habang nasa trial pa lamang ay huwag muna nating isipin na may laman yung account natin sa bangko. Kung mag-withdraw man tayo ay para doon sa pambili na mismo ng alaga at doon sa panggastos sa kanilang mga pagkain. At yun yung ginagawa namin kahit yung mga housing ng mga alaga namin ay simpleng-simple. May mga baboy pa rin tayo sa ilalim ng mga punong kahoy na ina-apply din namin sa halos karamihan ng mga alaga namin. Kung kaya't wala kaming hinahabol na malaking ROI at ini-enjoy lamang namin yung ginagawa namin. Mahalaga lamang din na passion natin o hilig natin yung mga ginagawa natin. At itong henerasyon natin, mai-recommend ko rin itong feeds na ginagamit namin. Base sa experience sa mga naobserbahan natin, kasabay nga rin ang pag-upgrade ko ng inahing baboy, itong mix ng Landrace Large White nating inahin. Sa unang anakan pa lang, meron kaming inahin na nanganak ng 12, habang yung isa naman ay 15 na agad. At bukod dun sa breed ng baboy, ang ginagamit naming feed sa itong Bimig Premium. Na-discover kasi natin na meron palang ganitong available na feed sa market. Bimig Premium, super inahin 1 dami biik, na merong fertility enhancer at organic bone builders na nakakatulong doon sa ating inahing baboy at doon sa kanyang magiging mga anak. At meron ding pampalakas ng gatas sa mga inahin. Nandiyan yung Bimig Premium, super inahin to, dami gatas naman. At yan yung ginagamit namin pampalakas ng gatas sa aming mga inahing baboy. Malaking advantage din dito sa Bimig Premium na feeds. Ito yung feeds na may mataas na kalidad. Maging doon sa pagpapalaki natin, mga palakihing alaga natin, yung mga feeds nila para doon sa pinapalaki nating baboy, merong kontrabaho formula, Lipis Taba technology para sa pag-produce natin ng mga quality ng mga baboy. Kaya sa amin ay Bimig ang gamit namin. Napakaganda po nitong feeds na to. At para naman hindi tayo malugi at hindi madaling tamaan ng sakit yung mga alaga natin, palakasin ang kanilang immune system, ang ginagamit naman naming vitamin sa kanila ay itong Multi-V na gawa ng San Miguel Animal Healthcare. Ito ay ginagamit namin sa mga alagang baboy, sa mga manok, sa mga pabo namin, gansa at iba pang mga alaga namin sa silong. Ito yung ginagamit naming pampalakas ng immune system ng mga alaga namin. Kung sa kasalukuyan naman, lalo na sa panahon ng tag-ulan, halimbawa, meron tayong mga alagang biik na may mga problema, may nagkakadayariya, ay ang gamot naman ang ginagamit namin dyan, itong Amoxil V naman ang ginagamit natin. Ito rin ay gawa sa pinagkakatiwalaan natin na gumagawa ng mga gamot sa mga alaga natin, itong San Miguel Animal Healthcare. Okay, sa pagpupurga natin ng mga biik, Bulatigok SD naman yung ginagamit natin sa mga biik para hindi talaga sila kapusin doon sa pampurga kasi minsan lumalakas lalo yung mga bulate kapag kinakapos doon sa pampurga yung binibigay natin sa ating mga biik. Etong Bulatigok SD, sapat yung kanyang dosage doon sa bawat biik na pinupurga natin at pwede rin natin gamitin pampurga ito doon sa mga sisiw. Ganon din yung Multi-V, Amoxil V, etong Bulatigok SD sa lahat ng alaga na namin dito ng mga baboy, mga manok, mga sisiw namin. Yan yung ginagamit namin para naman ay tuloy-tuloy ang pagpaparami natin ng mga alaga.